Hey guys, what's up? My name is Shanwin. Today, likat pag-usapan natin ang naging reaksyon ng mga tao nung sinabi ni VP Sara na siya ay hindi a-attend ng SONA this coming July 22nd at sinab-proclaim niya na ang pagiging designated survivor. So, ang daming nagbigay ng napaka-stupid na reaction tungkol dito. Pag-usapan natin. Okay. Alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang designated survivor. Ayon kay Wikipedia at kay Copilot, in the United States, a designated survivor or designated successor is a person in the presidential line of succession who is kept distance from others in the line when they are gathered together. The purpose is to reduce the chance that everyone in line will be unable to take over the presidency in a catastrophic or mass casualty event. Typically, during events like State of the Union address or presidential inauguration, um, the designated survivor remains at an undisclosed secure location. If calamity occurs and the president, vice president, and others in line of the succession are incapacitated, the designated survivor would assume the role of acting president. The selection process for the designated survivor can vary, but it often involves choosing a member of the president's cabinet who is eligible to serve as president. For the record, hindi po nag-i-exist sa atin dito sa Pilipinas ang designated survivor. It also says here that in the United States, okay, presidential line of succession. So again, kung ano man ang nag-a-apply dito, mandato po ni VP Sara under our constitution, maging spare tire, no? Kung ano man po ang mangyari sa presidente, no? Knock on wood, hindi naman natin hinihingi na may mangyaring masama kahit kanino, siya ang susunod talaga sa line of succession. Okay? Which was also explained by Senator Win Gatchalian. Ang nakakatawa lang, pakinggan nyo itong sinabi ni Congressman Chua. Itong taong to, hindi natin alam kung mema lang o talagang paepa lang. 'Di ba? Pakinggan natin, tapos hihimay-himayin natin. A lawmaker is calling out Vice President Sara Duterte for supposedly joking about appointing herself as a designated survivor. In an ambush interview, Duterte said she will skip this year's SONA. She also named herself the designated survivor or unofficial chosen to stay at a secure location during events where top leaders are gathered. This ensures continuity of government in case a catastrophic event kills or incapacitates the president, vice president, and other top officials. But in a statement, Manila 3rd District Representative Joel Chua says the security of the Eto, pakinggan niyo mabuti itong si Chua. president is not a laughing matter given the current political landscape in the country. Chua adds that Duterte does not have the power to appoint herself as a designated survivor because the 1987 Constitution states Wait. the fixed of self Sabi, as a designated survivor. sabi ni Chua, okay. Sabi ni Chua, pakinggan natin ulit adds that Duterte does not have the power to appoint herself as a designated. Sabi ni Chua, si VP Sara daw walang power to appoint herself as the designated survivor. Agree naman ako dyan. Unang-una, wala namang batas or even BBM himself have no power kasi wala naman pong batas na nagsasabi na meron dito sa Pilipinas designated survivor. Ngayon, kung palalawagin po natin ang ibig sabihin ng designated survivor or in line of succession, totoo naman si VP Sara ang susunod, no, kay BBM kung sakali man, God forbid, na may mangyari kay BBM. 'Di ba?
Tapos, isa-cite niya rito yung tungkol sa Constitution. Survivor because the 1987 Constitution states the fixed line of succession in case of a sitting president's death or permanent disability. Under So, obviously, okay, one, wala naman tayong batas na nagsasabi tungkol sa designated survivor. Pangalawa, automatic under the 1987 Constitution as cited by him himself. Alam niya na si VP Sara ang susunod in line of succession. 'Di ba? Imagine niyo kung paano niya kinokontra yung sarili niya sa mga statements niya. Gaya nga na sinabi ko sa previous kong reaction video. It's okay to call VP Sara. Wala naman tayong problema dyan. Pero for you to sound stupid, for you to sound like para ka na lang nagsumisip-sip, sobrang nakakatawa na lang eh. Na instead na kinokorek mo, kung may mali man yung si VP Sara, ang nangyayari, nagiging attack dog ka ni BBM. Parang kalinya mo na rin yung mga bayad na vloggers. Para ka na rin pawok. It's so happy naging congressman ka. You have to elevate your argument, Congressman Chua. At the end of the day, sa nangyayari sa administrasyon ni BBM, if he goes down, you will go down with him. Diba? Do you really think sa mga nangyayari ngayon sa administrasyon na to, mamamayagpag ba ang mga Marcoses? Hindi na. Sa totoo lang, nadala na ng taong bayan sa mga Marcos eh. Panahon pa ng ama nila. Na mas lalo lang pinatunayan ngayon ni BBM. Actually, he's even worse than his father. I did a lot of research about sa governance administration ni Apo Lakay. Yes, marami din dyan mga sabihin na lang nating totoo sa sinasabi ng marami. Pero marami din na kung iintindihin mong mabuti, iba naman talaga yung nangyari. 'Di ba? Unfortunately, dito sa nangyayari ngayon, medyo nakakatakot yung nagiging resulta ng administrasyon ni BBM. Mukhang pababa tayo ng pababa. Nag-take off na tayo kay PRRD eh. Nandun na tayo sa peak oh. Pupunta na tayo dun sa peak. Akala natin itong si BBM, magkakaroon ng follow-through. Magkakaroon ng continuity. Eh, hindi pala. Mamaya pag-uusapan natin yung 20 million budget, tapos sasabihin pa ng Congress. Enough lang daw yun para sa mga attendees ni Bongbong Marcos. Yung panahon ni PRRD, nung panahon ni Ninoy, ni Noynoy, ni hindi nga umabot 1 milyon. Si Noynoy nga 500,000 lang eh. Ito kay BBM, 20 million. Saan ka pa? 'Di ba? Oh, pakinggan natin yung mga sinabi ng mga chuwariwap din nilang ibang ano. Same faces, same names na umaatake kay VP Sara. 'Di ba? Hindi raw magandang biro ang sinabi kahapon ni Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor. Posible raw na mauwi yan sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si May Andosman. Imagine mo, magpapaimbestiga sila. Anong paimbestigahan nila? O bakit mo sinabing designated survivor ka? Bakit masama ba? May masama ba sa sinabi kong designated survivor ako? Eh kung tutuusin, titingnan niyo yung Constitution. Diba ako rin yung tinaguri ang spare tire? Kung meron man naglalagay na masama yung sinabi yan, dun sa mga taong nagbigay ng mali siya sa sinabi niya. Kasalanan ba yun ni VP Sara? Na nilagyan nyo ng mali siya yung sinabi niya? Hindi.
It so happen kayo ang nag-iisip ng masama. Hindi laban kay VP Sara. Kayo ang nag-iisip ng masama para kay BBM. 'Di ba? Hmm. Gaya ng sinabi ko kanina, applicable ba sa atin ang designated survivor? May batas ba na nagsasabi about sa designated survivor? So, nung sinabi ni VP Sara yan, ano ang maling sinabi niya doon? Magiging mali lang yan, depende sa interpretasyon ng tao at depende sa kung anong klaseng interpretasyon ang gustong gawin ng isang tao. 'Di ba? Manyos. Kung hindi biro, baka raw banta ang makahulugang pahayag na ito kahapon ni Vice President Sara Duterte. I am appointing myself as the designated survivor. Bahagi yan ang kanyang pahayag nang sabihing hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kapag kasi sinabing designated survivor, ibig sabihin, ikaw ang papalit sakaling may masamang mangyari sa Pangulo. Ayon kay Senior Deputy Speaker Pakinggan niyo sinabi ng reporter. Ibig sabihin, ikaw ang papalit pag kami nangyari masama sa presidente. Bakit? Hindi ba yan yung nakamandato sa kanya bilang vice president? 'Di ba? The same goes kung hindi siya wala siyang capacity to be next in line. Andiyan dyan ang Senate President, andiyan ang Speaker of the House. Oh. Yun yung isa sa mga mandato nila. In the event na ang yung susunod na sa line of succession ay hindi maging successful or hindi sila fit, then bababa yan hanggang umabot na sa Speaker of the House. If I'm not mistaken, there's also a provision na even BBM himself can appoint someone next in line. 'Di ba? Kaya nga nila ginigrill ng ganyan, kaya nga ganyan paninira nila kay VP Sara eh. Dahil ang haka-haka ng iba, ang i-appoint ni BBM, etong si Pingsang Tambi. Oh. Tapos yung mga chuwariwap na kongresista. Aurelio Gonzales, hindi magandang biro yan. Pwede raw siyang paimbestigahan, lalo't ang dating Oh, see? Obviously, itong mga to, ito nagko-comment na to, hindi nila alam, no? Kung meron o wala bang visa yan. Kung ito ba, itong designated survivor na to, what do you call that? May naba-violate na batas. Wala naman. Nakita ko pa yung sinabi ni Trillanes, grounds daw for impeachment. Ganyan yung sila kabobo. Ganyan nila ginagawang bobo yung mga Pilipino. sinabi niya ay may mangyayari talagang masama sa presidente sa araw ng SONA. See? Kayo nagsasabi niyan, kayo lang nakakaisip niyan. 'Di ba? Is it paranoia? Hindi. Because even VP Sara, hindi naman niya naisip na magkaroon ng masamang mangyari kay BBM. Unang-una sa lahat, may kapatid din siyang kongresista. Iisip ba yan na magkaroon ng masama mangyari sa SONA ni BBM? A-attend din yung kapatid na si Senator Amy. Ganyan kadumi yung utak nitong mga to. To the point na gagawa sila ng mga sarili na interpretasyon. Tapos from that interpretation, pagmumukhain nila masama si VP Sara. When in truth, sila yung merong evil mind. Para mag-isip ng ganung kasama. Diba? Saan tayo? Mangyayari talagang masama sa presidente sa araw ng SONA. Napapasobra raw ba sa pag-Netflix ang bise? Sana raw maghinay-hinay at mas maging responsable ito. Tama ba ako? Ito, di ako sure, pero is it the same person na meron din daw kaso sa sa legislative district nila? Dala nung, ang tawag nito? Construction company nila ang isa sa mga nag-handle ng project sa kanilang distrito.
sa mga sinasabi niya. Sinigundahan din si Gonzales Eto, hindi na ako magugulat dito sa dalawang tungaw na to eh. ng Makabayan Block sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mukhang gustong maging presidente ni VP Sara sa pamamagitan ng pagligpit kay Pakinggan niyo mabuti yung mga pinagsasabi nitong mga ulalong to, no? PBBM at sa ibang opisyal. Wala pang bagong pahayag ang Imagine niyo, no? That's a very, very heavy accusation. Diba? Very heavy accusation. Oh. PBBM at sa ibang opisyal. Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice sa pamamagitan ng pagligpit Eliminating president as majority. Ano? To become a president and a dictator by eliminating. Utak talaga nito ni Castro, kakaiba, no? kay PBBM at sa ibang opisyal. Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President at maging ang palasyo. Pero si Senate President Jesus Cordero ayaw na raw patulan ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor. Tingin niya, malinaw na ayaw lang pumunta ng Vice Presidente sa SONA. Malamang gumawa lang daw ito ng mas magaan na excuse. Kaya kung siya ang tatanungin, mainam na huwag na lang bigyan ng mali siya. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat walang batas sa pagiging designated survivors. Buti pa to si Senator Wing Gatchalian, eh, no? Tapos, etong si Castro, gusto pang tumakbong senadora. Ang inang utak yan. Ngayon pa lang, Diyos ko. Dadagdagan pa ba natin ang mga Raffy Tulfo sa Senado? Dito Lapid, Robin Padilla. Enough na. Kailangan nga natin matanggal tong mga to eh. Mapalitan man lang ng talagang magagaling eh. Sayang ang boto ng tao. Sayang pasweldo ng mga tao rito eh. Tapos dadagdagan nyo pa ng gaya ni Castro. Puro propaganda pinaggagawa bilang kongresista. Sa Pilipinas, totoo naman na ganito talaga ang papel ni VP Sara. I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa constitution natin, yun yung responsibilidad ng isang Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Pean Los Baños, News 5. Ito yung problema natin dyan guys. Ano? Imbes na may matutunan tayo sa mga taong to, ang ending is nabubuisit tayo dahil puro kabubuhan lang naririnig natin sa kanila. Imagine niyo, sinabi lang ni VP Sara, ina-appoint niya yung sarili niya bilang isang designated survivor. Then makikita mo kung gaano kadudumi at ka-evil yung mga budhi ng mga taong to. Making their own interpretation. And then that particular interpretation, yun yung pinapalabas nila na ipinapahiwatig ni VP Sara. Don't you think that parang napaka-stupid mo naman to do that? Yes, lahat tayo magkakaroon ng different interpretation sa mga ganyan. But then again, don't make it sound as if, no, your interpretation is the same interpretation dun taong nagsabi. 'Di ba? Mas lalo kang nakikilala base na lang dun sa ginawa mong interpretation. Tapos, hahaluan mo pa ng kung ano-ano. Hindi na nga applicable yung designated survivor dito sa Pilipinas. Tapos, kung makapag-react itong mga tungaw na to, mga kongresista pa man din. 'Di ba? Pinaka-classic talagang nakakatawa yung naging statement ni Chua.
Wala daw power si VP Sara to appoint herself as the designated survivor. Even BBM, wala siyang power. Dahil hindi naman po nag-i-exist yun dito sa Pilipinas. Ngayon, kung i-construe natin yung word na yung sinabi ni VP Sarang designated survivor, kung tutuusin, hindi lang naman siya ang designated survivor. Magmumula sa kanya down sa Speaker of the House. Because yun ang line of succession. Diba? Dito mo makikita, hindi lang madumi ang politics dito sa Pilipinas. Na bumuboto tayo ng mga 1.5 tungaw na politiko. Tapos sasabihin pa nito ni was it Gonzales? Pwedeng paimbestigahan? Go for it! Suyang-suya na ang buong Pilipino. Suyang-suya na ang buong Pilipinas sa kakaimbestiga niya sa walang kwenta. Lalong-lalo na yung mga reklamo sa RTIA binibitbit sa Senado. Suyang-suya na kami. Ginawang extension ang Senado na walang kinalaman. Diba? Walang kinalaman dyan sa issue ng mga nagrereklamo sa RTIA. Alam niyo kung bakit ko sinasabi yan? Kasi karamihan ng reklamo dyan sa RTIA, may mga batas dyan. May mga nag-i-exist na pong batas. If you're being violated by your husband, your wife, your friend, or kung sino man, napakarami pong batas natin dito sa Pilipinas na hindi natin na-utilize. One best example is the SIM card registration. We have a SIM card registration. Pero ang dami pa ring scam. Meron na bang nakulong patungkol doon? Wala. Siguro may mga nagpo-file ng kaso. Ako nga nabiktima yung phone number, yung business phone number ko eh. Ginamit as reference. Tapos ginulugulo ko nung lending company. Sinampahan ko ng reklamo yun. Nasa kanila yung number, nasa kanila yung mga text. Diba? Ano nangyari? Ano sinasabing problema ng mga law enforcer natin? We are not equipped. We're not yet equipped to trace this. Imagine mo, nagpagawa kayo ng batas for SIM card registration to track down the people behind those scam. And yet, sasabihin sa'yo ng law enforcer, wala po kaming equipment hindi pa po kami ganun ka-train. So, anong gagawin natin? We're going to hire expats just to track down kung nasaan tong taong to. Kung saan located to, sino may-ari nito, kanino ni-register ito. Diba? Sobrang higpit nila sa ilang bagay, pero pagdating sa pagpapa-implement rather ng mga batas natin, may it be national, may it be local, through ordinances, hindi enough eh. Tumakbo ka sa mga kalsada ng Metro Manila. Ang daming ordinances tungkol sa tawag dito, sa counterflow ng mga motor. Ako marami na rin ako napuntahan dyan. Meron ba ako nakitang hinuli kahit isa? Wala. Kahit nga ikaw na kumuha ng picture, makuha mo rin yung plaka eh. Inaksyonan ba ng mga LGUs? Hindi. Tapos pag may sinabi si VP Sara, akala mo naman, life in that situation, na ipapaimbestigahan nila yung tao. Di ba nakakatawa? Ganyan ka-selective yung mga kongresista natin. Ganyan ka, hindi ko alam kung kiss ass pa bang matatawag yung mga yan.
Pero ganyan sila kalala. Ganyan ka-nonsense ang mga kongresista natin. Kung sa kanila pa nga lang, nakakatawa na eh. Di ba? Pinatulan nila yung designated survivor. How much more yung mga anti-Sara or anti-Duterte. Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Natawa rin ba kayo, gaya ko? Nag-expect ba tayo ng sobrang taas ang mga kongresista natin? Hoping na alam nila yung mga pinagagawa at pinagsasabi nila. Unfortunately, parang mas alam pa natin eh, kaysa sa kanila. Eh, hindi naman tayo sumisweldo ng daan-daan libo.